si AV, ang inyong PIA buddy mula Baguio City. At ako naman si Venus, ang inyong PIA sweetie. Ito ang podcast na gawang Gen Z para sa Gen Z. Kaya naman Venus, are you ready to get informed and learn today? Partner, of course! This is PIA Connects, the podcast. A podcast of the Philippine Information Agency. Cordillera. Grabe, partner! Last episode na natin! Akala ko episode 1 pa lang. Ay, 6 na pala. 6 na! How was it naman? How was the experience of this season ng podcast natin? Partner, parang information overloaded na ako. Kasi ang daming from episode 1 to 5. Grabe yung knowledge na natutunan natin from our guest. Grabe, partner. Totoo yan, partner. Pero alam mo, excited pa rin ako sa ating mga kasama for today, partner. Kasi sa akin, as a youth, ang importante sa akin, makagraduate tayo una na malapit na, diba? Tsaka syempre, ang importante rin, ay dapat registered voter tayo. Oh, registered ka ba? O bakit mahalaga maging registered voter? Siyempre, para ma-exercise natin yung right natin, partner. O, tanong, registered ka ba? Oo naman, partner, ako pa ba? Kaya naman, partner, to discuss the topic, we have just the right person. A lawyer, project development specialist, and an advocate for credible elections. Commonwealth Baguio City Election Officer, Attorney John Paul Alegre Martin. Magandang gabi, sir. Hello, sir. Magandang gabi sa inyo, Venus at AV. Yes, sir. Magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, lahat ng ating mga audience, kaklase, mga love natin sa buhay, mga taga-PIA. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, sir. Kamusta naman, sir, ang pagpunta dito sa studio po namin tonight? Well, ramdam na ramdam din natin yung init sa labas at sa loob. Salamat sa warm welcome, and it's always been a privilege for me and honor na makasama ang ating mga estudyante at mga interns ng PIA. Partner po natin ang PIA sa lahat ng bagay patungkol po sa eleksyon. Yes, sir. At nabanggit nga po ang election, sir. For our first question po, how would you describe the involvement of youth in political matters po ngayon, sir, today po? Hindi ko pwedeng tultukan yung involvement ng youth kasi patuloy po tayong nag-e-engganyo at nag-e-encourage sila para makipag-participate sa lahat ng political exercises natin. Medyo masalimuot nga lang because in the past 2 elections sa SK, especially, may mga barangay dito sa siyudad ng Baguio na wala ni isa o hindi kumpleto ang kanyang mga SK officials. Hala. That's why we keep on encouraging everyone through registration na magparehistro kayo. Ganyan natin, hindi lang sapat ang pagpaparehistro, bumoto kayo tuwing elections kasi dito po nagre-reflect kung mahal po natin ang ating bayan o hindi. Simpleng paglabas para magparehistro at simpleng sakripisyo para bumoto, yun po ay manifestation na kailangan nating tulungan ang bansa natin. Opo. Sir, sa nakarang pong election, lalo na po sa presidential, compared po before, sir, mas naging active po ba yung kabataan natin ngayon? Kasi kita po sa mga social media Yes, they are very active in social media. Yes. And for the past national and local elections ng 2019, 2022, and we expect this 2025 elections na malaki ang partisipasyon at malaki ang boses ng mga kabataan natin in choosing the next leaders ng ating bansa. Take note, 2025 is very crucial because this is a midterm election in preparation for the presidential elections of 2028. No? 2020. So, it has been the voice of the youth that controls the say kung sino ang upong presidente. Since sa time pa ni President Duterte, youth na ang nagpanalo sa kanya. This time around, sa term ni President BBM, youth din ang nagpalakas sa candidacy niya. And we expect that by 2028 and this 2025 elections, yung boses pa rin ng youth ang mananaig over all ages. Napakalakas yung puwersa ng kabataan. Pero partner, nasabi kanina ni Sir na maraming youth ang hindi naka-register, most especially sa SK. Ganun din sa amin, partner. Gusto nilang tumakbo for SK position. Unfortunately, nung pumunta na sila doon, they are not registered voter. So napakahalaga na maging registered ka muna bago tumakbo. Pero partner, ito curious question.
ikaw, paano ka ba pumipili ng tamang leader na iboboto? Ano yung mga standards mo, kumbaga? Eto partner, medyo ang hirap ng tanong. Pero sa akin naman, of course, I see to it ay na meron akong background knowledge sa kanya, about sa kanya partner. And I see to it na kung ano yung point of view ko, I respect others' point of view din naman. Hindi ko siya pinipilit na, ay, ito yung boto mo, kasi ito yung boto ko, hindi pwedeng ganun. Sa akin, I respect my decision or yung sa akin na point of view ko, and I respect other as well. Tama yan naman, partner. Kayo po, sir, curious din po ako, sir, paano po ba pumili ng tamang leader na ihahalal po natin? Mataas ang standard ko. Yes po. Sa isang leader. Kasi sa tingin ko, kung mataas ang standard mo ng pagiging leader, may kaakibat itong mataas sa serbisyo din na ibibigay sa'yo. As compared kung wala kang standard, you only base it from the minimum qualifications. Ano yung mga minimum qualifications natin? Able to read and write, Filipino citizen, at least 18 years old, residency requirement of 6 months or 1 year sa lugar na gusto mong takbuhan. These are minimum requirements. If you base your standard dito sa minimum requirements, what you expect yung serbisyo na ibibigay niya. So kailangan din natin nataasan yung standard natin sa pagpili para we expect na mas mataas din yung kanyang serbisyo na ibibigay kapag nanalo siya sa pwesto. Now, kung ako ang tatanungin mo kung anong standard ko, dapat may credentials din, may competence, may skill, Tama. Meron din siyang konsensya. Hindi pwedeng tumakbo yung walang konsensya. Tama, gumagamit ng safeguard. Kasi, di ba? Safeguard. Meron siya doon. Diba? Safeguard. And, of course, may malasakit din sa kapwa. May puso. So, kailangan may puso ka at may credential at skill ka para sa tinatakbuhan mong pwesto. Alamin mo muna kung ano yung pwesto na tatakbuhan niya at may kaakibat dapat yun na competence or skill. You cannot just vote someone na hindi naman niya alam kung anong ginagawa ng isang posisyon na tinatakbuhan niya. So, kailangan mong malaman muna kung ano ang requirements ng tinatakbuhan niyang posisyon para makapagpili ka ng mas akmang kandidato sa posisyon na yon. And I would like to compare na yung pagtakbo natin sa eleksyon, employment opportunity yan ng kandidato. When we say employment opportunity, when a candidate files his certificate of candidacy, nag-a-apply din po yan ng trabaho sa inyo. Tama. Di po ba, pag tayo ay nag-apply ng trabaho, kailangan kumpleto ng papel, di ba? Kailangan maayos ang pagsagot natin during interview. Kailangan meron tayo yung tinatawag na credentials sa ina-applyan natin, di ba? Pleasing personality, at least ganito ang height, dapat college graduate. Di ba ganon ang ina-apply natin trabaho? So ganon din dapat pag nag-file ka ng certificate of candidacy. They are actually applying for a job at ang mag-e-employ po sa kanila taong bayan. Tayo ang employer. That means ang taong bayan ang boss. Itong mga kandidato ay empleyado natin na nag-a-apply sa trabaho. At kung sino man ang ilulukluk natin ng pwesto, siya ang binibigyan natin ng appointment papers within a certain period of time to serve us. Diba? So it's a simple comparison between applying for a job and running for public office. Napakagandang sagot ng partner, di ba? Hindi lang pala sa pag-ibig may high standard partner, pati din sa politics or sa Siyempre, voting. partner, sa lahat ng bagay, dapat talaga hindi lang tayo nagsisettle for less. Pero ito po sir, may iba po ako ng konti. May tanong lang po kami about sa different from the recent movement among youth regarding elections po sir. Or yung mga factors na nagle-lead sa betterment ng political at saka electoral landscape ng ating bansa. Oras na po ng mga kabataan ngayon. Hindi pwedeng bukas pa, di ba? We are not actually preparing the youth for tomorrow. We are preparing the youth now. Ngayon na. Kasi baka naman hinihintay natin yung bukas, hindi na rin natin mahintay ang kinabukasan para sa ating mga kabataan. So, may urgency ito, no? Kasi lahat ng at stake dito ay para sa future ng kabataan.
So if you cannot, kung sa tingin mo hindi nagbibigay ng tamang serbisyo ang gobyerno natin para sa kabataan, you might as well move to proactivity ang tawag doon. You might as well move na kayo mismo ang mag-lead para maserbisyuhan nyo yung mga kapwa nyo kabataan. Ang laki ng boses ng kabataan. It is useless yung boses po ninyo kung hindi nyo ito magagamit para sa kinabukasan ninyo. That's why we are encouraging the youth to come forward and lead. No? Hindi lang para tumakbo sa halalan, kundi para manghikayat sa kapwa kabataan na magparesto at bumoto. At iisa ang standard nyo dapat, na dapat mataas ang standard nyo para lahat ng serbisyo na ibibigay ng gobyerno ay naaayon sa kagustuhan at kailangan ng kabataan. Yung mga mas matandang mga botante natin ay hindi na ganun kaapektado kung ano man ang mangyayari sa gobyerno natin. Pero ang kabataan, tingnan nyo, kung hindi maganda yung pagpili natin ng ating mga leader, sino ang mas maapektuhan? Kabataan. Kasi kung maganda po ang leader natin, maganda yung quality of leaders na ine-elect natin, malay nyo, free education for all. Mula elementary hanggang college. Gusto natin yan. Malay nyo, hindi lang ayuda, kundi trabaho ang ibigay. Di ba? Hindi yung 4Ps ang ibibigay sa mga kabataan, kundi employment opportunities. Free health, access to health care. Di ba? Mga ganitong pang mas matagalan, hindi yung band-aid solution lamang. Yung panakitbutan, for the meantime lang po, no, sir. But gusto Dapat natin yung sustainable. longer effect, sustainable. Pero sir, mag-dive in pa po tayo sa kabataan, sir. Para po sa inyo, ano po ba yung pinaka-major effect ng youth sa politics matters, sir? Well, una, yung aggressiveness ng kabataan. Ay, yes. Pag kabataan kasi, or youth, ang andyan sa pwesto, no? So, mas ina-expect mo yung innovation, creativity, at yung energy to serve. Yes. Energy and passion to serve. Sure. At paiwasan din natin yung political dynasty. Malay nyo yung kabataan ang tumutultok sa political dynasty na meron ngayon. Giving access to everyone who is willing and capable to serve. Sawang-sawa na tayo sa dynasties. No? Pero ang makakapag-solve lang yan kung ayaw po ng batas natin, mga congressman natin, na tugunan yung request natin para sa isang panukalang batas para dito, baka naman pag tumakbo ang isang magaling na youth leader natin at ma-encourage na lahat na tumakbo para palitan itong sitwasyon ng ating bansa, I think the youth can cure everyone that is missing dito sa ating gobyerno. I see, sir. Actually nga po, parang nung last election, mas makikita po natin yung mga kabataan na tumitindig talaga. Tapos, like, fact-checking. Yan ang mga pinapaano nila noon Lalo na sa SOCMED, partner, Totoo. grabe. Diba? Kasi nagliparan din yung mga iba't ibang mga fake news, ganyan. So, yung mga kabataan talaga, fact-check natin to. Tumindig tayo sa tama, tumindig tayo kung nasaan ang liwanag, mga ganun. Partner, eto sir. Ano po kaya yung mga barriers or challenges na nahaharap in terms of involvement po sa election sa mga youth po? Gaya ng sinabi nyo kanina, ang pinakamalaking hadlang para sa pagpili natin ng tama ay disinformation. Mismo, sir. So, nakikita nyo po sa Nauso social po media. yan nung last Pero ang nakikita kong solusyon sa disinformation is dapat meron tayong credible source as fact-checking and wag nating tangkilikin yung mga information na hindi tama. Baka naman, alam na nating disinformation is wrong, nagsishare pa tayo. No? Hindi dapat. Lalo na sa Hindi Facebook. dapat natin tinatangkilik yung mga information that will mislead us or that will give us wrong information. Kasi kung walang tatangkilik po sa mga impormasyon na peking ito, ay hindi naman ito magiging, hindi tayo magiging apektado. Nagiging problema lang ang disinformation kasi madami po ang tumatangkilik nito at naniniwala. Tama. So kasama po natin, kailangan po natin ng mga katuwang para ma-correct yung disinformation at hindi ito ipalaganap. Kasi po, if a voter
is misled with disinformation, yung pagpili niya ng tama ay makokorrupt din po. No? Sa tingin niya tama yung ginagawa niya, pero hindi pala. So ini-encourage din natin lahat ng ating mga botante, lalong-lalo ng mga kabataan, to do your own research also. Na hindi pwede na nakita mo sa social media, okay na. Kailangan din natin ng vigilance to check, to fact check, gaya ng sinabi mo. Itong impormasyon na natatanggap natin at nababasa natin through social media. I see, sir. Ito po, sir, medyo curious question lang po, sir. Yung dissemination po before ng misinformation or disinformation, naging mas malakas po ba yun sa kabataan or sa mas nakakatanda po? Kung titignan mo kasi yung social media profiles, no? Number 1 ang Pilipinas sa buong mundo na users ng social media, no? At sa lahat ng social media users sa Pilipinas, mga 80% po dyan ay kabataan. Okay? Apo, sir. Kung titignan nyo nga, baka kayo din. Yung cellphone ninyo, 2, 3 users yan compared sa isang user lang sa ibang tao. Because nahuhumaling talaga tayo sa social media. At dito, tinatarget ng mga trolls. Yes, sir. Trolls. Opo. Yung ating mga kabataan by propagating false information to promote falsehood at para na rin po sa election purposes ginagamit din po yan. At sino ang magiging biktima dito sa misinformation na ito? Mga kabataan din because they comprise more than majority of social media users in the country. So, paano niyo po yun ina-address, sir? Yung challenge po na yan? Gaya ng sinabi ko kanina, huwag tangkilikin itong mga false informations na ito. Awareness is next. Kailangan ding mag-voter education tayo, voter information tayo, na ganito ang dapat nyong gawin, na ganito ang tamang facts, na ganito ang tamang datos, at maging mapagmatsyag tayo sa lahat ng binabasa natin sa social media. Nangangampanya din tayo sa mga social media companies na i-tear down o tanggalin itong mga posts at mga sources na hindi nagbibigay ng tamang impormasyon. But hindi ito madaling gawin. Hindi ito madaling gawin. Wala po tayong control over the propagation of disinformation. Ang tangi lang natin magagawa is to give awareness sa ating mga social media users, voters, the youth, para tumingin ng tamang impormasyon, ikumpara yung impormasyon na babasa nila sa mga tamang sources. Ay, sir, nung last po ba, meron po bang mga programs yung COMELEC na pumupunta sa mga paaralan para mag... Parang IEC campaigns. Ay, mga ganun, sir. We are always doing voter education forum, no? Voter information initiative, hindi lang face-to-face, pati sa social media, para at least man lang mas madami yung ating mga audience, no? But kulang pa rin yun. Kulang pa rin yun. Kung pwede sana at kung kaya sana na mag-house to house tayo, gawa tayo ng mga force multipliers through partner agencies, to the youth, to the schools, para mas madami yung ating mga force multipliers in spreading good information and awareness, gagawin po sana yun. But we are still in the process of giving good information to all voters and encouraging them to participate in all the election process. Okay, sir. Eto po, sir, para po sa kaalaman ng nakararami, what are the different kinds of elections po na we have in the country? No, madami yan. I don't want to be very technical about it. But the very basic kinds of elections are, meron tayong national elections, local elections, may barangay at SK elections din tayo. No? Kung titignan mo, the national and local elections are usually held during May. Okay? Every 3 years po yan. And the barangay and SK elections para sa 2025 elections na ito will be held on December. So next year, mga kababayan, 2 election po tayo. Isa sa May, no? National and local elections, at isa sa December, barangay and SK elections, which makes us very busy next year.
Sir, ito naman po, another question. Paano ko po masasabi na qualified voter po ako dito sa Pilipinas? At ano po yung mga law na nagko-cover dito, sir? Well, ang law na nagko-cover ng ating qualifications to be a registered voter ay yung tinatawag na Voter Registration Act, no? Meron tayong RA 8189 which covers the qualification and the procedures on how to vote, on how to register as voters sa isang period, no? So, paano ka kwalipikado, paano ka nagko-qualify bilang botante? Kailangan nasa hustong edad ka. 18 years old and above sa araw ng eleksyon. Ikalawa, yung residency requirement, no? Kailangan at least 6 months ka sa lugar kung saan gusto mong bumoto. And of course, dapat Pilipino ka. At ikaw ay hindi disqualified ng batas, no? Sa SK naman, iba kasi yung edad ng SK, no? Sa SK naman, dapat meron kang edad na at least 15 years old para maging botante ka para sa SK elections. Pero sa barangay, national at local, at least 18 years old ka dapat sa araw ng eleksyon. Sir, question po sa SK. Curious lang po ulit. Okay lang po ba yung SK na kung hindi po nag-aaral? Or dapat po ba academic? Wala po tayong educational attainment requirement, no? Sa SK. Ang qualification lang is yung edad, residency at citizenship. Wala po tayong literacy requirement, no? Sa lahat ng proseso sa eleksyon natin. That's nice, sir. And eto, sir, ano po naman yung mga rights na makukuha ng isang Pilipinong voter? Well, malaking bagay po ang pagiging botante natin. This is a simple participation to national governance, no? Ito ay munting ambag. Ito ay ating munting ambag sa pagpapaganda ng ating gobyerno. Ikalawa, ito ay isang tool o kagamitan natin para labanan ang abuso. Bakit? Kung umaabuso yung ating mga public officials, pwede natin silang tanggalin sa pwesto through voting. At ito po, yung pagboto rin natin ito ay isang instrumento din para pwede rin tayo makapag-propose ng batas through voting. Ang tinatawag po dyan ay initiative. Kung hindi po gumagalaw yung ating mga elected officials, pwede po na tao mismo ang mag-propose ng batas through initiative para maging beneficial po ito sa concerns ng lahat ng botante. Nice po yun, sir. Pero pag yung tao po magbibigay ng suggested po na batas, sir, saan po magsisimula po yun? Barangay po ba muna? Yes. At kung titignan mo kung ano yung scope ng proposal na yan, kung ang scope niya is pang-national, pwedeng pang-national in scope, or pang-local, o pang-barangay lang, depende. Pwede mo yan idulog sa barangay, if it concerns the barangay. Pwede mo rin idulog yan sa city council. When it involves the whole city or municipality, pwede mo rin yan idulog sa ating congressman o senator, kung sa tingin mo yan ay nakakabuti in a nationwide scope. So, kung walang pumapansin sa inyo, pwedeng ikaw na mag-propose to initiative. Nakadepende sa scope pala, partner. So, maganda na may mga proposals tayo na idudulog sa ating mga elected leaders because we elected them as our representatives. No? Na sila ang tagagawa ng batas natin. Ay, sir, so yung proposal, hindi kailangan na may posisyon ka sa pamahalaan? Hindi kailangan. Kasi bilang botante, may karapatan ka rin mag-propose ng batas. Ay, ang ganda nun, sir. Wow, ngayon ko lang po yun nalaman. Very fulfilling po sa voter. Pero sir, curious po ako sa percentage po ng youth na nakaregister na po na as voters dito po sa Baguio and Benguet, sir? Medyo mataas din yung percentage natin, no? Kada registration natin araw-araw, majority of those who wants to register are youth. Yes, sir. I don't have the data now, but sa nationwide data, 56% of the total registered voters in the country belongs to age 18 to 30, youth voters. That's why when we do registration, we focus on the youth. Pumupunta kami sa eskwelahan, sa mga barangay halls,
sa mga malls, no? Kasi dyan Andyan po sila. convergence Madaming yung mga kabataan natin. And lahat ng ito ay para paigtingin pa yung participation ng youth tuwing elections. Sir, for sure, ang daming nanonood ngayon na nagpaplano na po magparehistro, sir. Ano po ba yung mga requirements na kailangan po nila dalhin or i-fill out bago po pumunta sa mga munisipyo po, kung saan man po pwede mag-rehistro? Mabilis lamang po yung proseso ng registration natin. Kailangan lang na mag-fill out sila ng application for registration form, ano? At maglakip ng proper identification document para proof po yun na ikaw nga yung nagpaparehistro. Ia-attach lamang po ito, isasubmit sa opisina ng COMELEC, kukunan ka ng biometrics, kukunin yung mukha mo, yung picture mo, electronic signature at thumb mark, and then tapos na yung proseso. Ideally, it only takes 2 to 3 minutes of your time. Ang nagpapatagal lamang po sa proseso nito ay yung pag-fill out nyo ng registration form. Kaya it is very much advisable na bago kayo pumunta sa opisina ng COMELEC, may bit-bit na kayong filled out na form para papicturan na lang tapos na. And we are also doing the Registration Anywhere program in the city of Baguio para kahit hindi po kayo taga Baguio, pwede namin kayong i-rehistro sa inyong residence of origin. Kung taga saan po kayo, tulad mo, kung taga Pangasinan ka, pwede ka namin i-register through our Register Anywhere program sa amin, pero sa Pangasinan ka, boboto. Opo. So, ayun po sir, meron po ba kayo, aside from COMELEC areas or sa mismong office niyo po, meron pa din po ba kayong ibang locations or time frame locations po na pwedeng puntahan ng gustong magparehistro? Well, nag-o-offsite registration kami. Actually ngayon, nasa Bakaking Norte kami. Tomorrow, nasa Aurora Hill. Next month, may mga scheduled offsite registration tayo sa mga eskwelahan, di ba, at barangay halls. At lahat ng ito ay ginagawa natin para maipalapit yung serbisyo ng COMELEC sa taong bayan, especially na sa ating mga youth at senior citizens. At kailangan nilang ng konting gabay para sa pagboto, pati na rin yung ating mga PWD. We will also go to our detention facilities to serve yung mga persons deprived of liberty, no? At lahat, pati na rin yung mga special registration for women and girls at iba pang sektor para mas maipalapit pa natin ang serbisyo natin sa lahat ng kwalipikadong bumoto. Grabe ang initiative ng COMELEC, no, partner? Oo naman, partner. Pero sir, ano po kayong pwedeng tips na maibigay po natin sa lahat po na nakikinig ngayon para mas tumaas pa po yung mga magpaparehistro na po sa susunod na election, sir? Konting sakripisyo lamang po. Kasi kung mapapansin po natin yung ating mga kabataan, pag nakita na po nilang mahaba ang pila, hindi na po Totoo yan po, sir. Opo. Konting sakripisyo po sa pagpaparehistro at konting sakripisyo po sa pagboto tuwing araw ng eleksyon, and it will make a big difference for our country. Tsaka sir, based on my experience po, yung form po, makukuha na po siya sa online. So, pwede na pong pumunta doon na kompleto na, papasa na lang po. Yes, precisely. That's why we're using also social media to help encourage everyone to register. Yung form online, if you like to inquire something, it may be online. Yes. Ang gagawin nyo na lang po is pumunta at magpa-picture, magpa-biometrics sa opisina ng COMELEC para mas papadali ang proseso ng pagpaparehistro natin. Klaruhin lang natin, partner, ha? Yung online, yung form lang, downloadable form, pero wala pong online registration na, sir. Wala pong online registration po sa ngayon, but the COMELEC is keep on looking for possibilities to make the experience better and convenient for everyone. Wow. Pag online registration, partner, sigurado mga youth magpaparegister mga yan. Pero I think ngayon, partner, medyo tinitimpla pa yan ng ating gobyerno siguro. Siyempre, marami rin tayo ngayong mga kaganapang hindi magaganda sa loob ng internet. Eto naman po, sir, what are some resources po na pwedeng tignan ng mga youth like Facebook or may page po kayo na pwede nilang i-visit for reference po, sir? Nako, very visible po kami, no, sa social media. Kung nakikita niyo po akong nagtitiktok dyan, baka huwag na kayong magtaka. Sample daw, sir. Pero
meron tayong COMELEC official Facebook account. Official No? Facebook. Meron din tayong COMELEC Baguio for YouTube. At halos lahat po ng mga COMELEC offices nationwide ay may Facebook account na at Twitter accounts. No? So lahat po ng information ay available po sa social media at sa lahat po ng platforms no, na available. At kung hindi man, punta tayo sa old school. Pwede nyo kaming tawagan through our landline and hotlines. Always available naman po yung ating mga empleyado para tumugon sa mga katanungan po natin. Yes, sir. And of course, ilalagay na lang din namin yan sa episode description ng episode na ito. And sir, ito na lang po, kanina pa po ako humihingi ng tips, sir. Pero ano po yung mga last words na pwede nating ibigay sa ating mga youth para po sa parating na eleksyon at para na rin po sa pagpaparehistro? Registration. Nasa ikatlong buwan out of the 8-month registration period natin no, for this election sa May 2025. Ang last registration period will be on September 30, 2024. Madami pa tayong oras no, para maghikayat ng mga gustong magparehistro. Pero kung available na po kayo ngayon, pumunta na po kayo sa mga pinakamalapit po na COMELEC offices sa inyong lugar kung saan nyo po gustong magparehistro at bumoto. Madali lamang po, ulit-ulitin natin, hindi po mahirap ang pagpaparehistro. Madali lamang po ito. Ang mahirap po yung pagboto. Kaya kailangan po, hindi po sapat na magparehistro lamang po tayo pero hindi naman tayo bumoboto tuwing araw ng eleksyon. So ang kampanya po natin, kung nagparehistro po kayo within this period, please make sure that you go out and vote on election day and vote for your intended candidate na ayon po sa iyong standards. Tama. Gamitin ang kapangyarihan natin sa pagboto. Ganon, partner. Lalong-lalo na tayong youth partner. Kaya naman, partner, ano ba ang mga takeaways mo sa ating final episode? Partner. Oh. Tayong mga kabataan, napakalaki talaga ng parte natin sa pagbabago ng ating community, sa ating bayan. Kaya naisip ko na kailangan nating i-push through ang pagpaparehistro. Tama yan, partner. Kasi nga, di ba, gusto natin palagi ng pagbabago. Pero paano natin makakamit yun kung hindi yun magsisimula sa atin? Kung wala tayong hakbang na ginagawa. Tama. So, ang first step ng pagbabago sa bayan na ito ay magsisimula sa sarili natin. Di ba? Di ba, partner? Tama. Ika nga ng COMELEC with the hashtag Karapatang Bumoto simulan sa pagpaparehistro. Maraming salamat sa suporta at pakikinig. Muli ako si AV na naniniwala na ang kinabukasan ng ating bayan ay hawak ng ating kabataan. At ako naman si Venus na naniniwala na ang pagpaparehistro at pagboboto ay nakatutulong para sa pagbabago. At ito ang PIA Connects, the podcast.